ng cellphone. Titig na titig to sa nakahaing pagkain. Ang beefsteak, nilagyan niya ng toppings sa steamed broccoli and onion rings. Gumawa rin siya ng cucumber salad. Ang dessert nila, pinalamig pa niya sa refrigerator pero nakalagay na sa baso ang durian shake. Bakit parang nakakita ka ng ahas sa ibabaw ng ulam? Nakangiting tanong niya sa dalaga. Natamang tumitig to sa kanya. Siguro hindi to makapaniwalang nakapagluto siya ng ganong putahe. Walang imek na nagsalin to ng kanin at ulam sa plato nito. Pagkaway tinikman nito ang steak. How's the taste? Excited pang tanong niya. May ilang segundong umunguya bago nakasagot. Taste good. Ganito ang lasa ng steak na nakakain ko sa mga restaurant. Komento pa nito. I told you I can make it. Kumain ka pa. Tikman mo rin ang durian shake ko, sabi niya. Napangawi ang dalaga habang pinagmamasin ng baso ng shake saka ito umiling. Ayoko niyan, sabi nito. Ayaw mo lang ng amoy. Subukan mong tikman, magugustuhan mong lasa. O joke niya rito. No, mariing tanggi nito. Come on, just try. Hindi ka naman mamamatay eh. Pwede mo namang iluwa kung ayaw mo. Pilit niya. Mamaya pagkatapos kong kumain, baka mawalan ako ng gana. Kumain na ito. Di niya na ito pinilit pero inabangan talaga niya itong matapos. Nang di na to kumuha ulit ng kanin at ulam, inalok ulit niya rito ang shake. Try it, please. Huwag mo nang pansinin yung amoy. Isipin mo pinaghirapan ko to. Hindi ka makakatagpo sa buong buhay mo ng biktima ng hit and run na nagmamagandang loob pa sa suspect. Aniya. Naunahan natin ng guilt ang dalaga. Kinuha nitong baso ng shake at sumimsim gamit ang bending stew, pero tinakpan ito ng palad ng ilong nito. Sandali itong natigilan habang nakatitig sa kanya. Malapad siyang umiti rito. Maya-maya nagtuloy-tuloy ang pagsimsim ng dalaga sa shake hanggang sa maubos ito ang laman ng baso. Di niya napigil ang kanyang excitement. Finally, see? Naubos mo rin. How's the taste? Masiglang wika niya. Masarap din pala. Nakangiti ng komento nito. Aywan niya bakit abot-abot ang tuwa niya nang marinig ang komento ng dalaga. Tumayo naman siya at kinuha ang fruit salad na pinalamig niya. Kumain din ng fresh fruit salad si Shara. Sariwang papaya, pinya, mansanas at melon ang ginawa niyang salad na nilagyan lang niya ng all-purpose cream. Marami ring nakain ng dalaga. Pagkatapos ng tanghalian, si Shara nagugas ng mga ginamit na kubyertos. Pinagpahinga na siya nito sa sala at pinahiram ulit sa kanyang laptop nito. Isang linggo ang lumipas, naging abala si Shara sa trabaho at magkakasunod ang gig ng banda nila sa iba't ibang bar. Sa kabila ng pag-abala na isisingit niyang pagtulong kay Jeremy na makahanap to ng kaanak nito. Dinulog niya na to sa pinsan ni Chacha na nagtatrabaho sa isang intelligence agency. Binigay niyang litrato ni Jeremy para matukoy ang pagkakakilanlan nito. Samantalang nasasanay na rin si Jeremy na palaging naiiwan sa apartment. Noong una hindi masyado na-appreciate ng dalagang mga ginagawang pag-aasikaso sa kanya ni Jeremy. Pero kinagabihan ng Sabado pag uwi niya, nadatnan niyang binata sa sala at nakatulog na sa sofa. Noon lang niya naisip na halos gabi-gabi niyang nadadatan si Jeremy na nasa ganong ayos. Pasado 12:00 na ng gabi. Madalas itong sabihin sa kanya na hinihintay na siya nitong umuwi. Nabaling ang tingin niya sa tumpok ng damit niya na nakatupi sa ibabaw ng sofa. Di niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Naaantig siya. Nasasabik at tumahanga ng malamang nilabhan ni Jeremy ang mga damit niya. Maaga siyang umalis kanina dahil may rehearsal sila. 3 araw siyang di nakapaglaba at sana'y linggo pa nga siya maglalaba. Lalagpasan sana niyang binata ngunit natigilan siya nang bigla itong gumalaw at tuluyang nagising. Dagli itong umupo. Sinipat itong suot nitong relong pambisig. Nariyan ka na pala. Past 12 midnight na pala. Anito sa namamalat na boses. Nag-overtime kasi kami sa bar. Bakit di ka sa kwarto mo natulog? Aniya. Kala ko kasi maaga kang uuwi. Tugon nito. Sinabi ko na, busy kami kapag Sabado. Dapat kasi hindi mo na ako hinihintay eh. Bakit ba palagi mo ako hinihintay? Gusto ko lang matiyak na maayos kang nakauwi. Di kasi ako makatulog ng maayos hanggat wala ka pa rito. Walang abog na sagot nito. Sumikdo ang puso ni Shara. Di siya nakapagsalita dahil sa biglang pagturi ng tibok ng puso niya. Nagluto ko ng midnight snack para sa'yo. Alam ko gugutumin ka. Tara sa kusina. Sabi ni Jeremy saka ito tumayo at nagpatiyo na nagtungo sa kusina. May ilang sandali siyang tulala bago nakapagdesisyon na sumunod kay Jeremy sa kusina. Pinainit ni Jeremy ang niluto nitong mushroom soup, ganun din ang tortilla chips sa may non-stick pan. Uminom ka ba ng alak? Tanong nito sa kanya. Cocktail lang na isang baso, sagot niya.
Sa kanya na-realize, simula nang dumating sa buhay niya si Jeremy, di na siya nakatikim ng matapang na alak. Kahit sigarilyo, hindi na siya tumikim kahit nasa labas siya. Sa tignututokso siya, biglang sumasagi sa isip niya si Jeremy at nag-e-echo sa isipan niya ang mga payo nito. Bumibili pa ang binata ng isang pack ng Halls Mental Candy at tuwing aalis siya, nilalagyan nito ng 10 pirasong candy ang bulsa ng bag niya. Kapag daw magkikrave siya sa sigarilyo, isang candy lang katapat. Di niya namamalayan na lahat ng payo at utos ng binata sinusunod niya. Para bang hahatulan siya ng kamatayan kapag sinaway niya ito? Maupo ka na. Ihanda ko lang ang gulay at nachos chips. Pagkuway sabi ni Jeremy. Di siya umupo, sa halip nakatingin lang siya sa binata. Bakit mo ginagawa to sa akin, Jeremy? Hindi, natimping tanong niya sa binata. Sinipat siya nito hanggang naghihiwa ito ng lettuce. Ang alin? Maang nito. Nag-e-effort ka para matulungan ang pangailangan ko sa bahay. Supposed to be it's my responsibility. Malaki ang kasalanan ko sa iyo kaya dapat ako nag-aasikaso ng mga kailangan mo. Aniya. You just did your part, siya. I never curse you because you put me in the situation. I just found myself doing this and I love it. I'm happy and comfortable with you. Siguro hindi ko ito magagawa kung hindi ko pilit ipinapasok ang mundo mo. At gusto ko ring pasukin ang mundong gusto mong pasukin. Siguro in my real life, I never do this because I feel a new atmosphere in here. Siguro pareho tayo ng katayuan sa buhay. Siguro rin katulad mo kung gustong maranasang mamuhay sa mundo ng mga pangkaraniwang tao. Kaswal na pahayag nito. But I'm not an ideal girl who deserves your effort. I'm a black sheep of the family and somebody hate my guts, like you. Pinipilit ko maging kabilang sa mundong di ako tanggap. Humuhusga ako ng tao. Iilan lang ang mga kaibigan ko. Hindi ako friendly. Makasarili ako. Pag isa-isa niya sa kanyang katanungan. I know that. As what I observed from you, but it was not an issue for me. I know you still have a good side. Lahat naman ng tao ay merong bad side na kailangan kontrolin. Alam ko meron din ako nun. Huwag ka mag-alala, walang ibang kahulugan ng mga ginagawa ko. Gusto ko lang maging komportable ka sa akin at di mo isiping estranghero ko. Anito. Nilagay dito sa malalim na plato ang nacho chips. Inihalo sa mga iyon ang ginahit itong lettuce, pipino at kamatis. Pagko ay nilagay dito ng shredded cheese. Nagsalin din to ng soup sa bowl at binigay sa kanya. Umupo na lamang siya at dahan-dahan humigop ng sabaw. Umupo naman sa katapat niyang sila sa Jeremy at naglagay ng konting nachos sa platito nito. Sana hindi mo pa to ginagawa. Baka masanay ako eh. Aniya habang nagsasalin ng nachos sa platito niya. Ngumisi ang binata. Why not? It's not bad, I guess. Sabi pa nito. Hindi nga masama. Ang masama baka masanay ako kapag wala na, hahanap-hanapin ko tong pag-aasikaso mo sa akin. Nabaling ang tingin nga kay Jeremy at kapag wala na, napansin niyang matamis ang ngiti nito habang nakatitig sa kanya. What? Umis niya. Bungis-ngis ito. Bakit ka natatakot? I guess you're not the kind of a woman that's easy to attract with strangers, sabi nito. Tinignan niya to ng masama. Naiintindihan mo bang ginagawa mo? You should consult yourself first about the consequences. You're doing things that may catch girls' attention and made them fall for you. So, na-inlove ka na sa akin? Tudyo pa nito. Pinag-ikot niya ang kanyang mga mata at saka bumuga ng hangin. Ako in love sa lalaking to? Natanong din niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Naging uneasy siya. Please stop talking nonsense, nabipikong sabi niya. Tumawa ng pagak sa Jeremy. God, you're blushing. Puna nito. Bagay na lalong nagpaparilisa sa kanya. Yumuko siya at tumigop ng sabaw. Ramdam pa rin niya ang pag-iinit ng mukha niya. Matulog ka na, sabi niya habang di makatingin sa harapan. Nakatulog na ako. Ikaw ang dapat na matulog ka agad matapos mong kumain dahil wala ka pang tulog. Nawala na ang antok ko. Sagot nito, bahala ka. Birilisan niya ang pagsubo ng nachos. Nang maubos ang pagkain, uminom siya ng tubig tsaka tumayo. Salamat sa midnight snack, matutulog na ako. Paalam niya at nagmamadaling nagtungo sa kanyang kwarto. Kinabukasan, 9:00 na ng umaga. Nagising si Shara. Tinatamad pa nga siyang bumangon pero kailangan niyang tumayo dahil dadali na siya sa ospital. Si Jeremy para sa follow-up check-up ito at CT scan. Lulugulugong naglakad siya papalabas ng kwarto habang nakasampay sa balikat niya ang towel. Antok na antok pa siya. Nakangapang naglalakad siya patungong banyo.
Diretso ang hawak niya sa saradura ng pinto ng banyo, sabay tulak pabukas. Hey! Nahimasmasan ng dalaga na marinig niyang boses si Jeremy at aksidenteng nakita niya ito, hubot-hubad. Mabilis itong nahilang tuwala at tinakip sa maselang parte ng katawan nito. Nang matauhan, dagli siyang lumabas at hinila pa sa pinto. Para siyang binuhusan ng mainit na tubig sa nakita. Nilaman ng kakaibang init ang sistema niya. Bakit pa hindi ka naglalak ng pinto? Ang careless mo! Bulyo niya. Kumistot siya nang biglang lumabas si Jeremy. Nakapulupot ng tuwala sa ibabang bahagi ng katawan nito. Di siya kagad nakakilos nang tumayo sa harapan niyang binata. May isang dangkal lang ang pagitan sa kanya. Di niya nasaway ang kanyang sariling suyuri ng tingin ng kabuuan ng katawan nito. Noon lamang niya na-appreciate ang magandang katawan ni Jeremy. Matipuno ang dibdib nito at nagkaparte-pate ang muscle sa puso nito na nalalatagan ng pinat panakanak ang balahibo na tila sadyang tumubo na pa-cross. It's not my fault. You don't know how to knock the door. Ganyan ka naman eh. Pabigla-bigla ka rin pumapasok sa kwarto ko na hindi kumakatok sa pinto? Seryosong sabi nito. But I have rights. This is my house so I am confident to explore anywhere around here. Mababaw na depensa niya. Dala na rin ang pagkataranta. Of course you do, but not in my hot body, baby. I'm still virgin, I guess. Virgin? Nanguuyam na untag niya. Muli niya tong sinuyod ng tingin. Yes, kaya wag mong ipangalanda ka na nakita mo kung gaano ko kalaki. Nakangiting sabi nito habang inilalapit pang katawan sa kanya. Napaatras siya pero napadikit ang likod niya sa dingding. Habang papalapit sa Jeremy, parang hinahalukay ang dibdib at bituka niya. Kinakabahan siya. Ang bold mo. Stop where you are or I'll kick your precious manhood. Banta niya nito. Just do it. Nang kaagad kang makarating sa langit. Pilyong sabi pa nito habang patuloy ang paglapit sa kanya. Di niya nagawang iwasan na malagkit itong titig hanggang sa tuluyan siya nitong kinulong sa mga bisig nito. Gadaliri na lamang ang pagitan ng mga labi nila. Naiiya siya magsalita dahil hindi pa siya nakakapagmumog. Honestly, maganda ka. Aside from that, you have a gorgeous body and... Wika nito sa malamis na tinig habang pinaglalakbay ang hintuturo sa kanyang ilong pababa sa kanyang mga labi. Nilinis niya ang bara sa kanyang lalamunan. Pilit umiiwas ang titig sa mukha ng binata. Pakiramdam niya bibitayin siya at walang pakundangan ang pagtahip ng kanyang dibdib. Napapikit siya na akmang hahalikan siya nito. Mag-toothbrush ka muna at maligo. Amoy panis na laway ka. Biglang sabi ni Jeremy at bigla itong lumayo sa kanya. Dumilat siya. Namataan niya ito naglalakad palayo sa kanya. Para siyang inalisan ng buto. Bigla siyang nalumot sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nakadama siya ng frustration. Inamoy niya ang kanyang sarili. Dapat na nga siyang maligo. Normal na ang result ng CT scan ni Jeremy pero hindi pa masabi ng doktor kung babalik na ba ang alaala nito. Pinayuhan ng doktor si Sharon na ipasyal sa ibang lugar si Jeremy para makatulong na ma-recover ang memory nito. Dapat din daw palaging kausapin ng pasyente at ma-expose sa maraming tao. Kinabukasan ng gabi, sinama niya si Jeremy sa bar. Day off niya bilang cashier pero meron silang gig sa bar ni Chacha at bar ng isang hotel sa Quezon Avenue. Nauna silang tumugtog sa Lake Hotel bago sa bar ni Chacha. Kasama pa rin si Jeremy pero nasa backstage lang ito. Sinabi niya pa sa events coordinator ng hotel na bagong membro nila si Jeremy para makapasok ito. Pagkatapos sa Lake Hotel, bumalik na sila sa bar ni Chacha. Kumain muna sila ng hapunan. Inukupa ng grupong mahabang mesa. Nag-order naman si Carls ng isang case na beer at buong lechong manok na siniserve ng restaurant. Nasanay na mga kabanda niyang uminom ng beer bagong performance. Ganon din siya rate at natutokso na naman siya. Nang maalalang kasama niya si Jeremy, tinanggihan niya ang beer na inaalok ni Carls. Katabi niya sa upuan si Kurt, habang si Jeremy nakaupo sa tabi ni Jake sa tapat nila. Nasa bandang kaliwa naman niya nakaupo si Carls. Dapat si Jeremy ang katabi niya sa kanan pero nauna nang umupo roon si Kent. Alcoholic si Kent kaya halos gabi-gabi itong umiinom ng alak at madalas lasing na kapag nagpa-perform sa stage pero nagagawa pa rin itong kontrolin ng sarili. Di ko alam na may kapalit pala si Joseph sa buhay mo siya, sabi ni Jake. Habang pasimpleng sinisipat si Jeremy. Oo nga, ang sabi ni Chacha, ikaw nagbigay ng pangalan sa kanya dahil may amnesia siya. Gatong naman ni Carlos. May espesyal ba sa inyo siya? Ani Kent. Tinignan ni Shara si Jeremy. Tahimik lang tong kumakain pero pansin niya, hindi to komportable. Tinanggan nito ang beer na iniaalok dito ni Jake. Walang espesyal sa amin, mariing sagot niya.
Kumistot siya nang biglang sumampa sa balikat niya ang braso ni Kent. Kung ganon, pwede ka nang ligawan? Huwag mong sabing di ka pa nakakapag-move on sa first love mo. Anito. Nalibadbaran siya. Di nakaligtas sa paningin niya ang pagdaap ng tingin ni Jeremy sa kanila ni Kent. First time niyang nakita ang matalim itong titig na parang may kinikimkim na inis. Kung niligawan ba kita, may pag-asa? Tanong ni Kent sa kanya. Bumantong hininga siya. Nainis na siya sa pagigiit ni Kent ng mukha nito sa mukha niya. Noon lang siya tuluyang nainis dito. Madalas inaasar siya nito tuwing nagre-rehearse sila at madalas ang pagligaw biro nito sa kanya. Alam niya may girlfriend na ito at kahit single to hindi niya to papatulan. Masyado tong mahangin. Gwapo kung tutuusin pero naiinis talaga siya sa ugali nito lalo na pag nalalasing. Minsan nagiging bastos. Kent, ayusin mo ang braso mo sa balikat ko. Namumurong utos niya kay Kent. Tila hindi nakarinig ang lalaki. Tumawa pa ito. Ikaw naman, wag mo nang i-deny na close tayo, sabi nito. Tatayo sana si Shara pero natigilan siya nang maunahan siya ni Jeremy. Nagulat siya nang bigla nitong haklitin ang braso ni Kent, tsaka ito hinila palayo sa kanya. Napabalikwas siya ng tayo nang hinapit din ni Kent ang damit ni Jeremy. May problema ka ba, pare? Matapang na tanong ni Kent kay Jeremy. You are being rude, dude. Prangkang belta ni Jeremy habang mahigpit ang pagkakahawak sa braso ni Kent. Namagitan na siya. Tama na, huwag kayo mag-eskandalo. Aniya at saka hinatak si Jeremy palayo kay Kent. Let's go home, Shara. I hate the environment here. Desisyon ni Jeremy habang nasa ilalim pa rin ng tensyon ang dalawa. What? Tutugtog pa kami. Aniya. Paano ka nakakatagal sa mga lalaking yon? Nag-iisang babae ka sa grupo. They got drunk. What if nakaisip silang pagsamantalahan ka? Nang gagalaiting sabi nito. Hindi nila magagawa yon. Mababait sila at matagal ko na silang kilala. Depensa niya.